morning po. Good morning po sa ating lahat, no? Good morning. Kamusta po kayo? Ayun, gusto ko lang po magpasalamat sa ating Pastor Doms, no? Sa binigay niyang opportunity na maibahagi ang salita ng Panginoon sa umaga nito. Ngayon po ako humingi rin po ng tulong sa inyo na ipagpatuloy natin ipagdasal si Pastor Doms. Siya po ay nasa San Mateo sa ating daughter church na kinakailangan niya po ng tulong, ng panalangin po. Gayon din po, ako yun din po ay nagpapasalamat sa ating mga pastor, si Pastor Alex at sa all elders na nagtatayo ng conference na ito. Maraming salamat po sa opportunity na binigay nyo at kami po ay natitrain at mas lalo pong nahahasa sa pagdating ng panahon. So ako po ay nandito dahil po sa biyaya ng Panginoon at sa tulong po ng banal na Espiritu. Nung isang linggo ay napag-aralan natin ang biyaya ng Panginoon, yung grace ng Panginoon, no? Na kung sino man ay tumanggap kay Jesus, no? There's no condemnation. Ngayon po, dahil sa biyaya rin po ng Panginoon, ako'y nandito na ibabahagi ang salita ng Panginoon. Sabi nga, no, church, today is the day na maririnig natin kung ano yung word ni Lord sa atin sa umagang nito. Before we start, no, are you ready to listen to the word of God? Amen po ba? So let's pray. Father God, we thank you. We thank you, Lord, for everyone na nandito. Sobra po kami na-encourage, sobra po kami na-comfort. Sobra po sila nagbibuild up, Panginoon, sa akin, Panginoon, na i-preach lalo, Panginoon, ang iyong magandang balita sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ihanda niyo po ang aming mga puso, ihanda niyo po ang aming mga isip, upang anuman yung revelation na iyong ihahayag sa amin, Panginoon, ay aming ma-apply, Panginoon, na hindi kami aalis sa tahanang ito, Panginoon, nang walang laman, kundi pupunuin niyo po kami ng iyong salita, Panginoon. In the name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. So, ayan po, maraming salamat po. Palakpan po natin ang Panginoon. So, may ipapakita po ako sa inyong larawan. Ayan. So, may mga larawan po akong dala-dala na maaari po natin tignan. Ayan. So, nakita po natin sa screen, ito po ay ang ayan. So, yan po ay nakikita natin, tulong-tulong sila na gumagawa ng bahay. In short, nagbi-build sila ng bahay. At meron pa po tayong isang papakita. Ang isa naman po ay isang nagdi-destroy ng bahay. So, ang ano niya ay to destroy the house o yung isang building. No? Sila, may layunin yan silang dalawa. Ang layunin ng isa is to build. Ang isa naman is, anong layunin niya? Is to destroy. Ayan. So, makikita natin, may layunin sila. Tayo din bilang isang Kristiyano, ay meron din tayong layunin. Layunin. Ano yung layunin natin? To build ba or to destroy? Ang ituturo sa atin ng Panginoon, are you a destroyer or are you a builder? Bilang isang Kristiyano, makikita natin na ang isang Kristiyano ay makikita na natin, dapat ay siya ay nagbi-build, hindi siya yung nagdi-destroy. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:11, AMP version, therefore, encourage and comfort one another and build up one another just as you are doing. Ang ituturo sa atin ng Panginoon is how to be a kingdom builder. Kaya naman, are you kingdom builder nga po ba? O nagpapanggap ka lang na builder? Ngayon po alamin po natin kung kingdom builder po ba tayo. So, how to be a kingdom builder? As a kingdom builder, we need to, number 1, 1 Thessalonians 5:11a, therefore, encourage. Sabi ni paring Google, ito yung sabi ni paring Google eh. Sabi ni paring Google, encourage means someone who gives support and advice to someone so that they will do or continue to do something. Ayan. Lahat tayo nakaranas ng discouragement. No? Lahat tayo, walang ligtas sa atin dito. Lahat tayo nakaranas. Ang ating mga cell group leaders, lahat yung nakakaranas ng discouragement. Sa mga members niya na hindi umatid ng cell group, pag hindi umatid dyan, sobrang nadi-discourage yan. Yung mga pastor, lahat yan nadi-discourage yan kapag yung mga hinawakan nila ay nadadapa. No? Minsan naman yung mga sa paligid natin, lahat tayo nakaka-discourage yung mga tao na akala natin magiging mabuti sa atin pero hindi naging mabuti sa atin. Sobrang na-discourage tayo noon. Pero yun nga, bakit lahat nakakaranas ng discourage? Bakit po kaya nakakaranas lahat ng discouragement? Ayan. Ang enemy, listen, ang enemy gusto niya tayo ma-destroy. That is the work of the enemy. Gusto niya ikaw ma-discourage para mas madali kang ma-destroy.
Sabi sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yan ang goal ng enemy. Kaya nga, kapag nadi-discourage ka, enemy, wag ako, iba na lang. So tatandaan natin na hindi tayo magpapadestroy sa kaaway o sa ating mga kaibigan na nadi-discourage sa atin. Kaya kapatid, wag nating tulungan ang enemy natin. Wag natin tulungan na kapag tayo ay nadi-discourage, no? Wag tayo yung susulsul pa doon sa iba na nadi-discourage, no? Kung nakikita natin nadi-discourage siya, ay wag na tayong sumulsol, no? Kung ang kapatid natin sa ating pananampalataya na-discourage, tulungan natin siya, i-encourage natin siya. Huwag tayo maging dahilan para ma-discourage siya, no? Bakit madaming Christian ang hindi nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya? Malamang kasi nanlamig na sa pananampalataya. Ayaw na magsimba, ayaw na pumunta sa cell group, ayaw na pumunta sa gawain ng Panginoon, no? Maraming hindi nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya dahil nakaranas ng discouragement. Alam niyo, may mga hinanda ako dito na discouragement. Pero hindi ko sinasabi na ito yung pero ito yung based on my experience, no? Discouragement. Maaring na-discourage ka sa dreams mo, ang taas ng pangarap mo, gusto kong maabot or gusto kong mag-CEO, gusto kong pumasok sa school na ganito, gusto kong magtayo ng business, gusto kong magtayo ng maraming negosyo, pero hindi yun natupad. At dahil hindi natupad yung dreams mo, na-discourage ka. Hindi nakamit yung pangarap mo na inaasa mo. Matinding pagsubok. Maaring na-discourage ka dahil sa matinding pagsubok. Lahat ng meron ka ay nawala. So, na-discourage ka ulit. So, may broken family. Alam ko, may mga broken family dito. So, na-discourage ka dahil sa relationship, meron kang broken family. Meron ka rin broken relationship, no? May broken relationship ka, so na-discourage ka rin dahil wala kang mabuting relationship sa mga kapwa mo. So, meron din maaring nakaramdam ka ng discouragement dahil sa sickness mo, no? Maaring naging limitado yung galaw mo, naging limitado yung kilos mo, yung mga gawain mo, no? Maaring na-discourage ka dahil may favoritism, no? May favoritism sa paaralan, may favoritism sa trabaho, may favoritism maaring sa bahay, hindi ka paborito ng nanay at tatay mo. O, naiinggit ka nun. So, may paborito. Hindi, paborito naman kami lahat ng mga magulang namin. So, may favoritism. Maaring may favoritism sa ministry. Pero ito tatandaan natin, na hindi man tayo paborito ng ating magulang, hindi man tayo paborito ng ating guro, hindi man tayo paborito ng ating boss, hindi man tayo paborito ng ating head ministry. Pero tandaan natin, paborito naman tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kahit anong gawin natin, kahit anong gawin natin para sa Panginoon, nakikita niya yung heart mo, yung commitment mo, yung faithfulness mo. Alam ng Panginoon niya, kaya kanya paborito. Paano tayo magiging encourager? Alam nyo, kung dati may 4Ps. Hindi ko alam kung naalala nyo pa yung 4Ps. 4Ps. Kung may 4Ps, di ba, na-discourage tayo. Tayo naman may 4Ps. Ang 4Ps na ito, tanggalin natin 4Ps. Tanggalin natin ng isa, may 3Ps. Ano yung 3Ps? Yung 3Ps ay, number 1, prayer. Ayan. Yung prayer po ay napakalaking tulong po nito. Nung ako po ay naghahanda ng preaching ko na ito, yung word ni Lord, ay sobrang na-encourage po talaga ako sa mga prayer nyo. So, kanina, habang pinagpipray ako nila tita doon, nila tita Ellen, tita Susan, nila tita Linda, nila JP. So, ang dami nagpipray. So, sila Raven. So, ang dami nagpipray sa akin. So, nai-encourage talaga ako na sobrang sarap sa pakiramdam. Hanggang hindi ko na rin manamalayan na tumulo na yung luha ko. So, sobrang powerful ng prayer. If someone na di-discourage is lapitan natin, itap natin, ipag-pray natin. Kaya nga marami mga tao na hindi na nagpapatuloy kasi nadi-discourage sila. No? Wala nang lumalapit, wala nang nagpipray, pero wala niyan sa conference kasi lahat ng mga elders, leaders, and members ay nilalapitan ng isa't isa. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, meron po isa pang P. Ano yung P? Yung presence. Ayun nyo. Alam nyo guys, maraming salamat po sa all the cell group from YI, YA, Children's Church Ministry, Indo, and sa other, sa aming church, sa family, sa City Gate dati. So, nandito sila Tito Roy, sila Tita Lynn, Tita Mel. So, maraming salamat po sa presensya nyo. Sobra po namin na-appreciate yon. And
To all the congregation, maraming salamat po sa presensya nyo dahil nai-encourage nyo po ang bawat isa. Alam nyo po, yung mga buhay nyo po, pag nakikita kayo po sa cell group, sobra po nai-encourage sila na mas magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po, wag natin hahayaan na umabsent sa ating mga cell group. Kasi yung mga cell group natin, yan ang tutulong sa atin. Yung presensya mo pa lang, ay nakaka-encourage na talaga. So, ano pa yung isang P? Ang isang P po ay promise. Promise of God. Ayan. Yung promise sa atin ng Panginoon ay kailanman ay hindi magbabago at magiging tapat siya sa atin. Kaya nga yung mga promises sa atin ng Panginoon ay sobrang nakaka-encourage to. Yung tipong down na down ka na at sabi mo, Lord, susuko na ako, ayaw ko na, pero sabi ng Panginoon, hindi, kasama mo ako. Tapos magpapatuloy ka dahil alam mo sa sarili mo na kasama mo ang Panginoon. So, magiging encourager ba tayo kung gagamitin natin ang salita ng Panginoon? Magiging encourager ba tayo kung tayo ay magiging encourager ba tayo kung ang tao sa ating paligid ay kinakailangan tayo? So, magiging encourager tayo kung gagamitin natin ang salita ng Panginoon. So, sabi sa 2 Timothy 3:16, all scripture inspired by God and profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training and righteousness. So nakita natin dito ang salita ng Panginoon ang siyang tutulong sa atin to correct, to rebuke, and to teach, no? Nung ako po ay nasa Korea, ay nagtatrabaho po ako sa isang factory na meat shop, no? Sabi ko nga nung time na yon ay gusto kong magtayo ng meat shop pag uwi ko, no? Yes, nangyari po noon. Nakapagtayo po kami ni Jay, yung aking kapatid po, na sumunod sa akin. Nakapagpatayo po kami ng meat shop. Ngunit, hindi naabot ang inaasam kong mangyari. Sobra talaga po ako na-discourage noon dahil ang plano ko hindi po nag-work. Do you have plan pero hindi nasunod ang plano mo? Nakaramdam ka ba ng discouragement? Napanghinaan ka ba ng loob? Meron din po akong computer shop sa Port State. May isang tao po kami na pinagkatiwalaan na sabi ko, makakatuwang ko to sa business, magiging maayos to siya mga ngalaga, at mag-iingat sa mga gamit namin sa computer shop. Ngunit, hindi inaasahang pagkakataon, at nalaman ko na ang tao na pinagkatiwalaan ko, yun din pala yung tao na sisira ng computer shop ko. Nalaman ko na ang computer shop ko ay pinagmumugaran na ng mga adik. Ang nangyari po, yung mga gamit ko na akala ko iingatan, yung mga gamit ko ay pakunti-kunti na pong nawawala. Kaya, sobra po ako na-discourage yung time na yon. Pero, ano naka-encourage sa akin? Yung salita ng Panginoon. Naka-encourage sa akin sa Psalms 118, verse 6. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? Ano man yung mga discouragement na akin naranasan, pinatunayan sa akin ng Panginoon na tapat siya sa kanyang pangako na hindi niya ako iiwan. No? Ano pa yung naka-encourage sa akin nung time na dumadaan ako doon? Yung 3 P's. Yung 3 P's, ano yung 3 P's natin? Prayer, presence, and promise of God. Ang gagaling niyo naman. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, nakita natin doon, no, yung prayer, ang dami nag-pray sa akin nung nalaman na nangyari sa akin yon. Ang dami, sobrang dami nagpe-pray. So, naka-encourage po talaga sa akin. Yung mga presence, yung pag-cell group, no, pag nag-cell group kami, nagpe-pray kami, no, sobrang nakaka-encourage talaga sa akin doon. And yung nakaka-encourage pa, yung promise ng Panginoon sa akin. Kaya nga, kapatid, if kailangan mo ng prayer, no, nandyan si Tita Linda, mga elder's wife, very powerful ang prayer niyan. Huwag kayong mahiyang malumapit. Tita, pag-pray niyo po ako. Huwag kayong malumapit. Hindi sila nagpapabayad ng prayer. No, walang bayad yung prayer. Kaya lumapit lang kayo, hindi niyo kailangan mahiya sa mga titas natin. No, mga elder's wife natin, sobrang babait nila yan. Kaya saludo po ako sa inyo. Kaya yun po, yung mga YA, Children's Church Ministry, cell group sa airport, no? Sobrang nakaka-encourage po kayo. And all the cell groups na nandito, sobrang nakaka-encourage po kayo. No? Kaya magpatuloy po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Madaming Christian ang hindi nagpapatuloy dahil nakaranas ng discouragement. Ayan. Maaring nakaranas ka sa family mo, personal problem mo, sa school, sa work, sa business, at maging sa ministry. No? Pero praise God, wala niyan sa Compraise. Kasi lahat ng taga-Compraise
is faithful sa Panginoon, committed sa Panginoon, at nagpapatuloy sa kanyang pananampalataya. Ayan, sabi nga sa Psalms 103, verse 1 to 4. Ayan. I bless the Lord all that is within me. Bless His holy name. My soul bless the Lord, and do not forget all His benefits. He forgives all your iniquity. He heals all your diseases. He redeems your life from pit. He crowns you with faithfulness, love, and compassion. So makikita natin dito na tapat ang Panginoon, no? Ang ating church, no? Balik natin sa isang slide. Yan. Ayan, ang ating church, nakita ko ang pagiging faithful ng Panginoon. By God's grace, buong puso, nagpupuri, sumasamba, at nagpapasalamat sa Panginoon. For 25 years, naging tapat kayo sa Panginoon at hindi kayo nagbago. You are encouragements to us. Sobrang nakakataba po ng puso. Nakita ko kayo na nagpapatuloy, na ilang taon kayong naglilingkod sa Panginoon pero hindi kayo natinag ng bagyo ng buhay na dinagdaanan nyo. So kung kayo naman ay nakaranas ng discouragement, no? Baguhin natin yung ating pananaw sa ating buhay. Kung tayo po ay itama natin yung puso natin. Minsan kapag minsan yung puso natin minsan kailangan lang natin itama. Tama natin. Lord, magwo-worship ako kasi pinagaling mo ako. Lord, magwo-worship ako kasi nag-provide ka ng pangangailangan ko. Yes, magwo-worship tayo sa Panginoon. Pero dahil naranasan natin yung presensya niya sa ating buhay, no? Lord, magwo-worship ako kahit hindi mo pa ako pinapagaling. Lord, magwo-worship ako kahit hindi ka pa nagpo-provide ng pangangailangan ko. By God's grace, magiging encourager pa rin tayo sa iba, kahit anong situation ng buhay natin, kasi na-experience natin yung Panginoon sa buhay natin. Church, listen, nagiging encourager ka ba sa cell group mo? Sa ating church, sa iyong community, sa inyong family, sa inyong school, at sa marami pang iba. May mga discouragement tayo mapagdadaanan, pero remember that you are an encourager. God designed you to be an encourager. His word says that you are to be an encourager. Tandaan natin na tayo ang mag-i-encourage. Kung ang tao o kaibigan natin nakaranas ng discouragement, i-encourage natin sila na magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Kung nakaranas sila ng pagka-abuse, hindi sila paborito ng kanilang mga magulang, ng kanilang kapatid, o ng mga katrabaho, huwag natin nahayaan na ma-discourage sila, no? Magpatuloy tayo. Hindi ka paborito ng head ministry mo, magpatuloy tayo. Gawin natin ito dahil sa Panginoon. May kaibigan ako na dumaan sa kanyang matinding pagsubok na kanyang buhay. Na may nalaman siya na sobra siyang na-discourage. Dahil sa discouragement na kanyang nalaman, ay nahirapan na siya magpatuloy sa kanyang pananampalataya. Ang tanging ginawa ko lang ay ginamitan ko siya kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ito yung promise ni Lord sa'yo. Patuloy ako nagpapadala sa kanya araw-araw ng mensahe ng Panginoon. Kahit na hindi siya nagre-reply sa message ko. Sin. Sin lang siya ng sin. Di ko alam kung na-experience nyo rin doon yung tipo nag-encourage ka na pero sinin ka pa. Pero tandaan natin, na anuman yung mga bagay na mga katulong at makaka-encourage sa ating mga kaibigan o ating mga kapatid, i-encourage natin, gamitin natin yung salita ng Panginoon upang mas ma-encourage siya. Dumating ang araw, yes, nag-reply na rin siya. Sabi niya sa akin, nakatulong daw sa kanya yung salita ng Panginoon at naka-encourage siya. Magpapatuloy lang tayo mag-encourage sa mga tao sa pamagitan ng salita ng Panginoon, no? Hayaan natin ang banal na espiritu ang mangusap at ilagay natin sa kamay ng Panginoon ang resulta nito. Tayo po ba ay nakaka-encourage pa? Tayo po ba ay nakakapag-pray pa ba tayo sa ating mga kapatiran? Tayo po ba ay nakakaparamdam pa ng presensya natin sa ating mga cell group? Tayo po ba ay nakakapag-encourage gamit ang salita ng Panginoon? Sabi nga ng salita ng Panginoon, your word is a lamp, guide to my feet, and a light for my path. So tandaan natin na ang salita ng Panginoon ang siyang iilaw sa ating mga dadaanan. Kaya huwag tayong matakot na kung ano man yung dadaanan nating tunnel ng ating buhay, ay hayaan natin ang salita ng Panginoon ang siyang mag-ilaw sa ating dadaanan.
So how to be a kingdom builder? As a kingdom builder, we need to, number 2, be comforter. 1 Thessalonians 5:11b, comfort one another. Ano po ba ang ibig sabihin ng comfort? Sabi ni paring Google, comfort is a pleasant and satisfying feeling of being physically or mentally free from pain and suffering or something that provides this feeling. So, kapag may kasama tayong mananampalataya na kinakailangan ng comfort, no? Iparamdam natin yung comfort niya. Paano natin mapaparamdam? Through our prayer, no? Iparamdam natin, kapatid, hindi ka nag-iisa. Aminin din natin sa ating sarili na kapag tayo ay nakakaranas ng discouragement, emotional pain, and physical pain, no? Mahanap tayo ng comfort, no? Tandaan natin, may mga bagay tayo na kailangan natin gawin. I-comfort natin yung ating mga kapatid na dumadaan sa emotional pain, suffering, and marami pang iba. Nung pumanaw ang aking lolo, ay sobrang sakit sa amin yon sa aming pamilya, no? Dumaan kami sa emotional pain, sobrang sakit noon. Alam niyo, yung nakaka-comfort lang sa amin ay yung simpleng pangangamusta, yung comfort, sobrang laking tulong sa amin yon. Kaya nga huwag tayo mahihiya or huwag natin limitahan yung ating sarili na mangamusta o itapikin natin yung mga katabi natin na kamusta ka na? May prayer request ka ba? Na ipagpipray kita. So, malaking tulong sa amin yun yung nagpipray sa amin. Kaya prayer ang isang nakatulong para makomfort yung buong pamilya namin. Church, may pain and suffering ka ba na hindi mo pa napagtatagumpayan? Listen, church. May pain ka ngayon na hindi mo pa napagtatagumpayan. Listen. The greatest comforter of all time is the Holy Spirit. The Holy Spirit in you will be your greatest comforter of all time. Kaya tandaan natin, anuman yung mga struggle mo sa buhay mo, anuman yung mga pinagdadaanan mo, ang Holy Spirit na meron ka, ang siyang magko-comfort sa'yo. In John 14:26, the comforter, counselor, helper, intercessors, advocate, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me in the act on my behalf. He will teach you all things, and He will cause you all to recall. He will remind you of bring to your remembrance everything I have told to you. So matatandaan natin, ang Holy Spirit, ang siyang magiging counselor mo, helper mo, intercessor mo, advocate mo, and strengthener mo. Tandaan natin na, yes, people will comfort you. Totoo, na tao ay kaya kang i-comfort. Pero, wag nating kakalimutan, ang banal na espiritu na meron ka, ay siya rin ang magko-comfort sa'yo. Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ikaw po ay nagkaroon ka ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang siyang pumasok sa'yo, at ang banal na espiritu ang siyang nagpapatuloy sa'yo, nagtuturo sa'yo ng tamang lakad sa pananampalataya. Sabi nga ng pangako ni Lord sa Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Don't be terrified or afraid of them. For the Lord your God is the one who will go with you. He will not leave you or abandon you. Ang Holy Spirit, hindi ka iiwan yan. Pero ang Panginoon, hindi ka rin yan iiwan. Iwan ka man ng lahat. Iwan ka man ng crush mo. Iwan ka man ng ex mo. Pero hindi ka iiwan ng Panginoon. Why people suffer for a long time? No? Kasi na-baby mo na yung pain. Na-baby mo na yung pain dahil kaka-baby mo sa pain mo, lumaki na yung pain na hawak-hawak mo at dala-dala mo. Tulad nga po ng isang ice plastic. Wala akong ice plastic eh. Pero imagine nyo na lang. So ang ice plastic, pag inihipan mo, dahil may hangin, pinilipit mo, puputok. Bakit pumutok? Dahil sa pressure. Kapag the more na nararanasan mo yung pressure, sa work, sa business, sa family, sa school, maging sa ministry, at sa iba pang mga bagay, sigurado baka pumutok ka na rin. Kaya kapag nakakaranas ka ng pressure and pain, pray for someone. Pray for someone na, Lord, padala ka ng tao na makakomfort ako. Yung tamang tao na ililid ako sa'yo. Na hindi yung tao na haayain ako. Dito tayo sa maraming ilaw at maraming pulang kabayo.
Wag ganun yung ipipray niyo. Ipagpipray ko, Lord. Pagpipray ko, Lord, someone na ililid ako sa'yo. Someone na i-comfort ako sa'yo. If naman ang mga tao sa paligid natin ay nakakaranas ng matinding suffering at kailangan ng comfort, tayo naman po ang mag-comfort sa kanila. No? Let you be a comforter to others too, making yourself available to comfort them. So, choose to comfort someone today by showing that God is there. Pakita natin na nandito ang Panginoon at kasama mo at hindi ka nag-iisa. Nagiging comforter ka ba o kibit-balikat ka na lang sa paligid mo? Nagiging comforter ka ba o nagdadagdag ka pa ng pressure sa iba? Choose to comfort someone today, no? Ikaw at ako maging comforter tayo. Huwag natin hayaan ang ating sarili ay maging makasarili, na ating sarili lang ating iniisip. Maging comforter tayo at ilagay natin yung sarili natin sa kalagayan ng ating kapwa pananampalataya at ating mga kaibigan at even na hindi sa mga hindi pananampalataya. So, how to be a kingdom builder? As a kingdom builder, we need number 3. Build up one another. Building up others means, sabi ni parang Google, building up others means is edifying, encouraging, and uplifting them. So they will be strengthened inwardly to persevere despite difficulty. Ang trabaho natin bilang isang Kristiyano, isang builder, tayo ang magiging katuwang ng isang tao na dumaan sa difficult season ng kanilang buhay. Paano natin magagawa na mag-build up ng isang tao? By encouraging them, comforting them. Tulad ng isang Olympic, no? Maraming manlalaro na sumali, no? Sa Olympic. Isa ito sa pinakamalaking patimpalak na dinadaluhan ng maraming manlalaro at maraming tao upang suportahan ang kanilang bansa. Ang mga runner ay may iba't ibang bansang inirerepresenta. Dala-dala nila ang kanilang bandila upang itaas at manalo sa Olympic. May short video po ako na hinanda po dito. Ito po ay ating panoorin. Ayan, thank you po. So nakita natin, no, habang tumatakbo si Hamblin at Agustino, nadapa si Agustino. Dahil sa pagkadapa ni Agustino, ay ayaw niya na magpatuloy. No? Sobrang sakit nun at na-injury siya. Sobrang sakit nun. So, makikita natin yung ibang mga manlalaro. Bahala ka dyan, iwan na kita, kailangan ko manalo at kailangan ko mataas yung panalo nito dahil sa aking mga bansa na aking dala-dala na nire-represent ako. So makikita natin, kapatid, kapag may nadapa ba sa pananampalataya, iniiwan ba natin na katulad ng ibang manlalaro? Iniiwan ba natin, pinagtatawanan ba natin sila? Nagiging encourager ba tayo? Binibuild up ba natin sila upang magpatuloy sa kanilang pananampalataya? O nagiging katulad tayo ni Hamblin? Nadapa si Agustino, tinulungan ni Hamblin, ini-encourage niya, ni-build up niya upang magpatuloy at tapusin yung race ng kanilang buhay, ng kanilang race. No, makikita natin na ganun ba yung attitude natin bilang isang Kristiyano? Huwag natin hayaan na maging katulad tayo ng ibang atleta na kapag may nadapa, kinakalimutan na yung nadapa. Maging katulad tayo ni Hamblin na kapag may nadapa, hindi hinahayaan na iniwan. Tinutulungan, nililift up upang magpatuloy sa pananampalataya. Baka nakakalimutan na natin, kapatid, ng ating mga kapatid sa pananampalataya, kapag nadapa, tulungan natin iangat. Huwag natin pagtawanan, huwag natin kutsain, huwag natin gawin ng pulutan ng tsismisan. Hebrews 3:13. Sabi na salita ng Panginoon, but encourage one another daily as long it's called today. Sorry, medyo nagiging lang po ako, pero gusto sabihin ng Panginoon sa atin dito, na kung sino man yung kapatid natin na nanampalataya, tulungan natin siya. Huwag natin siya i-discourage. I-encourage natin siya araw-araw. Walang perpekto sa atin. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nadadapa. Pero ang kailangan ng bawat isa dito, i-build up natin sila, i-comfort natin, i-encourage natin. Build up one another for God's kingdom. Build up one another kung may kapatid tayong nadapa, mas lalo natin silang tulungan. Alam nyo, sa SOM, sobrang laking tulong ito po sa amin, ay kami po ni Brother Mel, saan yung brother ko?
Ayun, si brother ko, siya po ay kaklase ko sa SOM. Ang SOM po ay nakatulong po sa amin na mas ma-build up po kami. Ilabas yung dapat ilabas to strength po kami na hindi po maging limitado kung anong meron kami, no? Tinutulungan po kami ng SOM na mas mahasa kung ano yung pinagkatiwala sa amin ng Panginoon. Kaya nga po, maraming salamat po for all the elders, facilitators, and teachers na nagtsatsaga po sa amin ni Brother Mel. So, kung gusto nyo po mas lalo kayo ma-build up, mas mahasa, enroll now. So, makikita po natin na kung kinakailangan po natin, no? Mag-enroll po tayo. Mas lalo po tayo mahasa dyan sa SOM. No, ako po humingi, kung kami po ni Brother Mel, kung kami po ay pagkakaluwaban ng Panginoon at kami po ay pagkakatiwala ng Panginoon at tatawagin kami for a big assignment, kami po ay sasagot po dito. At kinakailangan po namin ng inyong panalangin, matinding panalangin po, dahil ito po ay kailangan po namin. Hindi po namin to kaya, kailangan po namin ng tulong nyo at sa biyaya ng Panginoon po, kami po ay magpapatuloy. Palagi po natin tatandaan na we are a kingdom builder. Build up one another. Dahil sa kailangan tayo ng isang tao na dumadaan sa pain, suffering at trials ng kanilang buhay. Lalo sa ating mga kapatiran. By God's grace po, no, palakasin natin sila. Itayo natin sila gaya ng ginawa ni Hamlin kay Agustino. Sa ating mga leaders and everyone here, willing ka ba na mag-build up ng iba? Willing ka ba na gampanan ng pagiging kingdom builder? Willing ka ba na tulungan, tumayo ang kapatid mo muli? Ano man ang pagdadaanan ng ating kapatid sa pananampalataya, ipakita natin na hindi siya nag-iisa. Samahan natin siya hanggang mapagtagumpayan niya ang pagsubok ng kanyang pinagdadaanan. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa Galatians 6:2, carry one another's burden. In this way, you will fulfill the law of Christ. Church, build up one another for God's kingdom. So how to be a kingdom builder? As a kingdom builder, we need to, number 4. 1 Thessalonians 5:11d, just as you are doing. Bakit kaya nasabi ni Apostle Paul ang message na ito sa mga taga-Thessalonians? Because Paul acknowledged that the Thessalonians believers were edifying one another. Because after giving the exhortation to encourage one another, he added, just as you are doing. Ang gusto lang naman iparating ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonians ay magpatuloy. Magpatuloy mag-encourage, magpatuloy na mag-comfort, magpatuloy na mag-build up. Ganon din sa ating mga mananampalataya, magpatuloy tayo, mag-encourage tayo sa ating mga cell group. Magpatuloy tayo mag-encourage sa ating mga kapatid sa pananampalataya na magpatuloy. Huwag natin hayaan na maging tamad tayo to build up ang ating mga kapatiran. Compraise Church. I just want you to know, mula po sa kaibutiran ng aking puso, sobra po ako na-encourage na nakita ko yung sobrang pagmamahal ng church na ito kay Jesus. At yung word ni Lord na pamumuhay ng bawat isa ay sobrang nakaka-comfort. At yung mga training na pinoprovide ng ating mga pastors, leaders, to equip the new leaders, nakaka-build up po. Yung mga young generation po, sobrang nabibless po sa buhay nyo. And all the others leaders, nakaka-bless din po kayo dahil sa pagpapatuloy nyo ng pananampalataya nyo. For by God's grace, nakita po natin sa larawan na yan kung gaano tapat ang Panginoon. Naging tapat ang Panginoon at naging tapat kayo. Naging consistent kayo for building up the church for 25 years. Imagine nyo yun, 25 years kayo naglilingkod sa Panginoon at hindi kayo nagbago. Naging consistent pa rin kayo sa pag-build up ng kingdom ni God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Isa po sa mga hinahangaan ko sa pagdating sa pagsiserve kay Lord at sinasaluduhan ko po, nakita ko po dito yung heart niya, yung passion niya, yung commitment niya, yung pagiging faithful niya sa Panginoon. Na kahit anong mangyari,
Ano man situation ng kanyang buhay, nagpapatuloy siya sa Panginoon. Papatuloy siya sa kanyang pananampalataya, nagpapatuloy siya sa gawain ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating poging pastor, Senior Pastor Doms Bacolor. Sobrang nakita naman natin na naging consistent po talaga si Pastor Doms from the start. No? For 25 years, hindi naging hadlang yung pain. Imagine nyo guys, may pain si Pastor Doms. Kayo na walang pain, ningas kugon pa kayo? Ang gagaling nyo sa una, pero hindi nyo tinatapos. Imagine nyo, si Pastor Doms, na ganun yung kalagayan niya, hindi naging hadlang sa kanya yon. Pumupunta pa siya sa iba't ibang mission. Pumupunta pa siya sa iba't ibang lugar para abutin yung mga nangangailangan at i-encourage, i-build up, i-comfort yung mga churches na pinupuntahan niya. Amen po ba? So ganun din po tayo, maging encourage din tayo, no? Ipakita natin ano man situation ng buhay natin. Hindi yung tipong sumakit lang. Kay Philip, sumakit lang ipin ko, hindi na ako pupunta sa cell group. Huwag natin hayaan na sa madaling distraction na di-distract na tayo, no? Sabi nga ni Pastor Alex, fix your eyes on Jesus. If naka-fix yung eyes mo kay Jesus, ano man distraction, ano bang situation ng buhay mo, magpapatuloy ka kahit masakit ang ipin mo. So ano man ang mangyari, no? Tanda natin to kapatid. Yung heart ni Pastor Doms ay sobrang nakaka-bless po talaga. Kaya maraming salamat po sa sumusuporta at nagmamahal kay Pastor Doms. Sobrang palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya huwag po tayo magsasawang suportahan si Pastor Doms. Alam po natin yung heart ni Pastor Doms. Kaya kung ano mang mangyari, suportahan natin siya. Dahil tinawag siya ng Panginoon to equip this church and to lead this church to Christ. Hindi ko man lang tandaan natin, no? Marami pa tayong pagdadaan at pagsasamahan, pero huwag natin hayaan na ang sarili natin ay tamarin. Sa lahat ng mga gagawin natin, sa lahat ng mga bagay na nakatuon ang ating atensyon kay Jesus, gawin natin, itodo na natin to. Kung tinodo ni Pastor Dom sa kanya, gawain ng Panginoon, itodo naman natin. Maging halimbawa din tayo sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating school, at maging sa ating mga church family, sa ating mga ka-cell group. Maging mabuting halimbawa po tayo. Kung paano naging mabuting halimbawa si Pastor Doms, ganun din po tayo maging mabuting halimbawa. This man is one good example of consistently building God's kingdom. Palakpan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Doms. Another one po, ito po ay naging pakalamera ng aking buhay. Noong time na ako po ay matigas po ng aking ulo, siya po ay consistent sa pangangailam ng aking buhay. Alam niyo po, napakalaking tulong po nito nung ako po ay ayaw nang magsimba, ayaw nang maging committed, at aalis na po ako ng ministry. Pero, ang hirap pala, hindi ko kaya iyak ni Doc Earl, yung pogi kasi pag umiyak, alam niyo, I'm sorry, so naging emotional na ako, pero alam niyo kasi yung time na aalis na ayoko na maging committed sa Panginoon, ayoko na maging consistent sa pag-serve kay Lord. Nandyan si Mama Weng. Naging consistent sa pangangailam ng buhay ko. Kahit matigas yung ulo ko noon na hindi ko siya maintindihan, na kahit mali yung nilalaban ko, naging consistent siya. Pinakita niya sa akin na yung pagmamahal ni Lord, yung pagmamahal niya bilang isa cell group lead. Maaring hindi ko siya naunawaan noon, pero ngayon mas nauunawaan ko. Kasi may magandang plano pala ang Panginoon.
For 11 years na kami magkakasama. Naging consistent siya sa pagbi-build up sa amin. Naging consistent siya para alagaan ko. Pinakita niya sa amin, if God call you in the ministry, kailangan mo maging consistent sa pagsiserve kay Lord. Sabi nga ng tagline niya, hate me now, thank me later. Thank you, Mama Way. Children's Church, YA, and all the ministry na nandito, maging consistent po tayo to serve God. Sama-sama po tayo maglilingkod sa Panginoon na may pananampalataya at kasiguraduhan na magiging tapat tayo sa Panginoon. Huwag maging ningas kugon. Ito yung sinasabi ko palagi sa ating mga kapatiran, na huwag kang maging ningas kugon, na kapag may event, nandyan ka lang, active na active ka dahil may nakukuha ka. Active na active ka kasi magpapasikat ka. Kung magpapasikat ka, sumali ka na lang ng TV show. Sali ka sa Showtime, baka malay mo, sumikat ka. Pero tandaan natin na huwag tayo maging ningas kugon. Kung tayo ay magaling sa umpisa, hayaan natin na maging magaling tayo hanggang huli. Ipakita natin sa next generation, ang mga elders natin, hindi sila naging ningas kugon. Pinakita nila ang pagiging tapat nila. Pinakita nila kung gaano sila ka-consistent. Ano man yung mga pinagdaan, hindi natin nakita yung mga pinagdaanan nila. For 25 years, may mga kanya-kanya rin silang pinagdaanan sa ministry, pero hindi sila natinag, hindi sila nagpagiba sa mga pagsubok o pinagdaanan nila. Naging consistent sila. Ipakita natin kung ano man yung nasimulan natin, simulan po natin at tatapusin po natin. By God's grace po, magpapatuloy po ako sa gawain ng Panginoon. Kaya po humihingi po ako ng prayer nyo. Dahil hindi po namin kahit to na mag-isa. Ayun, so pag-pray nyo lang po kami. Kasi if God call us in the big ministry, wala naman po kami magagawa kay Lord Susunod lang rin about kami. Kaya ayun po, by God's grace, pilitin natin na maging consistent. Kahit gaano ito kahirap, kung minsan, talas pa. Humingi tayo ng lakas sa Panginoon upang magpatuloy sa gawain niya. Magpapatuloy ka ba mag-encourage ng iba kung mahirap? Magpapatuloy ka ba mag-encourage ng iba na kung kinakailangan nila? Magpapatuloy ka ba na gawin yung pag-i-encourage, comfort, at pag-build up na kahit kung minsan? Kung paano tayo na-encourage, na-comfort, at na-build up ng isang tao, patuloy lang natin gawin ito nang walang pag-aalinlangan. Sabi nga ng salita ng Panginoon sa Galatians 6:9-10, let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at a proper time we will reap if we do not give in. So then, while we have individual believers have the opportunity, let us do good to all people, not only being helpful, but also be doing that which is promotes their spiritual well-being, and especially be a blessing to those of the household of faith, born-again believers. Kung tayo po ay sinimulan na natin, ang reward ng Panginoon po sa inyo ay nakahanda na. Magpatuloy tayo dahil darating ang tamang panahon kung ano ang iyong tinanim, ang iyong ring aanihin. Kaya huwag mapagod, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. So how to be a kingdom builder? Tandaan natin dito na para tayo ay maging kingdom builder. Number 1, be an encourager. Kung may kapatid tayo na di-discourage, gusto nang sumuko, maging encourager tayo sa kanila. Number 2, para tayo maging kingdom builder, be comforter. Kung ang kapatid natin dumadaan sa emotional pain, suffering, i-comfort natin sila. Pero huwag natin hahayaan at makakalimutan, the greatest comforter of all time is the Holy Spirit.
the Holy Spirit in you will be the greatest comforter na magkakaroon ka. Number 3, build up one another. Kung ang kapatid natin ay nadapa, kung ang kapatid natin ay kinakailangan ng tulong natin upang muling tumayo, i-build up natin. Huwag natin pagtatawanan, huwag natin gagawin ng pulutan ng chismis. Huwag natin ida-down, i-build up natin upang magpatuloy sa kanyang pananampalataya. Be consistent in building God's kingdom. Kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon na mag-handle ng cell group, kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon to lead your family, kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon na hawakan ng isang ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, be consistent in building God's kingdom. Huwag maging ningas kugon. Before I pray, anyone po dito na gusto maging God's kingdom builder, pero wala pa pong katiyakan sa kanyang kaligtasan. Wala pong kasiguraduhan na meron siyang relasyon sa kanyang Panginoong Hesus. Maaring nais mo magkaroon at katiyakan sa iyong relationship sa Panginoon. Maaring nyo pong pikit yung mga mata nyo. Maaring nyo pong iyuko yung inyong ulo. Huwag nyo pong papakailaman ang iyong mga katabi. Huwag nyo pong hayaan na ma-distract kayo. This is the right time upang tanggapin natin si Jesucristo. Ito yung pagkakataon upang mangusap sa iyo ang Panginoon. Kung ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay nangungusap sa iyo sa oras na ito, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso at pagpapakita na, Lord, gusto kitang tanggapin. Gusto ko magkaroon ng personal na relationship sa iyo. Gusto ko magkaroon ng tiyak ng kaligtasan. Alam ko may pagkakamali ako. Alam ko hindi ako marunong mag-comfort. Alam ko hindi ako marunong mag-encourage. Hindi ako marunong mag-build up. But right now, Panginoon, gusto ko maging kingdom builder. Upang maging kingdom builder ay magkaroon ng tamang relationship sa Kanya. Sa lahat na naglagay ng kanyang kamay sa kanyang puso, na gustong ipapasok si Jesucristo sa kanyang puso, pwede niyo po ba akong sabayan sa panalangin na ito? Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Humihingi po ako sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga nagawang kasalanan. Ngayon po, pinapapasok po kita sa aking puso na Diyos na aking tagapagligtas. Maraming salamat po dahil sa iyo, Jesus, nabigyan po ako ng kasiguraduhan ng kaligtasan. Ang lahat ng parangal papuri, aking binabalik. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen.